Isang mapagpalang araw po ng Sabado, October 25, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, wala ho tayong minomonitor ngayon na bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong mga weather system ngayon na nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. So mabilis na update lang ito. Sana ho tapusin ninyo bilang pagsuporta na rin. Sa ating tinatawag na forecast weather condition, meron po tayong ITCC o Intertropical Convergence Zone dyan po sa may Zamboanga Peninsula, sa BARMM, sa may Palawan, Siquijor, Sarangani at sa may Sultan Kudarat. So ang magiging epekto niyan, asahan ng cloudy skies ngayong araw ng Sabado na mayroong kasamang mga scattered rains and thunderstorms. Kapag ka lumakas, posibility ng mga pagbabaha sa bahaing lugar at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman sa may area ng Batanes at Babuyan Islands ay patuloy naman po makakaranas din ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa shear line. Ang shear line ay salubungan ng mainit at malamig na hangin na siyang nagiging epekto ng sama ng panahon bilang isang shear line. So maging handa, maging alerto pa rin sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa malaking bahagi naman po ng Aurora at sa may Quezon ay apektado naman ng maalinsangang hangin o mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Tinatawag din natin na easterlies. So magiging panahon naman dyan, maulap din na kalangitan na mayroong scattered rains and thunderstorms. So kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains, anumang oras yan, no? Possible ang pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po, ilang bahagi ng Visayas, kasama po ang Mindanao, ay apektado din ng ITCC o Intertropical Convergence Zone. So ano ba yung ITCC? Ito sabihin ko sa inyo. Yan yung salubungan ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Yung impact niyan, yan po yung ITCC na nagbibigay ng mga pag-uulan. Actually, yung ITCC parang bagyo din ng epekto niya dahil nagbibigay din yan ng malalakas na mga pag-uulan. So sa lugar po na binanggit ko dyan, mag-ingat po no, dyan sa Visayas area at Mindanao, ang mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila, sa ilang bahagi ng Luzon, ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan na meron po mga isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies o yung malinsangan or mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Kaibigan kabayan, no? Papasok na rin sa first week po ng November o yung sa kauna-unahan pagdating po ng November 1 hanggang November 5 ang northeast monsoon or hanging amihan. Pag sinabi nating northeast monsoon, yan po yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po dyan sa north, no? So yung epekto pa rin yan, may mga posibilidad pa rin ng mga bagyo pero malimit lamang po at hindi ganun karami, no? At November, inaasahan natin 1 hanggang 2 bagyo po ang ating mararanasan pero hindi naman yan eksaktong direktang tatama sa ating bansa. May mga posibilidad pa rin sa pagbabago sa galaw ng ating panahon so manatili po nakaantabay sa ating update. So kabayan, yan muna pinaka-latest natin ngayong araw ng Sabado. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.